Praise the Lord, glory be to God. Patuloy natin mga kapatid, pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan. At ang ating pag-aralan sa umaga nito, ang ating teksto makita natin sa Pahayag 3:20. No, ito ang sabi. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung dirigin sinuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. No, yan ang sabi ng ating Panginoon, no? Sabi niya, ako'y tumutok-tok sa pintuan, no? Mayroong pintuan na doon ang ating Panginoon o Panginoong Hesus nakatayo at tumutok-tok. Atin ngayon alamin sa banal na kasulatan kung ano itong pintuan na doon nakatayo ang ating Panginoong Hesus at tumutok-tok, mga kapatid. No? At sabi, ang sinuman magbukas, papasok siya. Yan. Ating ngayong pag-aralan. Itong pagtok-tok, mga kapatid, ito ang panakaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang pagbukas sa pintuan, yun ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon Jesus. Praise the Lord. Glory to God. At ang pintuan na tinutoktokan, walang ibang ang puso ng tao. Yan, puso ng tao, no? Tingnan natin sa Gawa. Ito ang sabi sa Gawa 16:14, mga kapatid. Basahin natin. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Thyatira, mga ngalakal ng mga tilang purpura. Siya may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at siya'y naniwala sa ipinangaral ni Pablo, mga kapatid. Yan. Ano raw? Isa dito si Lydia na taga-Thyatira. Binuksan ng Panginoon kanyang puso upang makikinig sa pangangaral ni Pablo, mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Tapos, ang sabi dito, kung sino magbukas, papasok siya. No? Paano natin papasukin ang ating Panginoong Hesus Kristo sa ating puso, mga kapatid? Papasok natin siya sa pamagitan ng ating pananampalataya ng mga salita ng Diyos. Praise the Lord. No? Tingnan naman natin dito sa Efeso. Sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa 3:17. Itong ating mabasa. Naway mananahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Yan. No? Anong sabi? Mananahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Praise God. No? Sa pananampalataya natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, doon papasok siya, mga kapatid, sa ating mga puso. Praise God. At paano na tayo makapanampalataya? Kailangan natin makarinig ng salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya, sabi sa Roma 10:17, mga kapatid, ito ay bunga sa pakikinig ng salita ng pinangaral o salita ni Kristo. Tingnan natin sa Roma 10:17, ang sabi dito sa banal na kasulatan. Praise the Lord, no? Glory to God. O, ito na. Hari. Dahil dito'y okay, sa Roma, no?
ibang nabuksan natin, no? Buwan. Na dito kita sa Roma. Roma is 17. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Okay. Ito na. No? Kaya sa pananampalataya ay bunga ng pakikinig at kapakinig lamang kung may mga aral tungkol kay Kristo. Ano raw ang pananampalataya? Bunga ng ating pakikinig sa pangangaral ng salita ni Kristo, mga kapatid. At itong ating pananampalataya, mga kapatid, magabunga ng kaligtasan. Yan. No? Itong ating pananampalataya sa salita ni Kristo na itinangaral, ito ay magbubunga ng kaligtasan. Tingnan natin dito sa sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1:9 sa unang Pedro. Sapagkat inanin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan. Praise the Lord. Kaligtasan sa ano? Kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Yan. Praise the Lord. Ngayon, sabi ng Panginoon, tumotok-tok siya sa pintuan. No, alam na natin, ang pintuan na tutukuan, ang puso ng tao. Paano natin buksan yung pintuan? Mga kapatid, sa pamagitan ng ating pakikinig ng salita ni Kristo. Praise the Lord. Yan. At paano sa natin papasukin sa ating puso? Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya sa ano? Pananampalataya sa pakikinig ng salita ni Kristo. Praise the Lord. No? Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya, mga kapatid, sa mga katotohanan na ating napakinggan, na ating tinanggap. Pero purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God.